taon sa Dagupan 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at ngayon ay March 25, 2026. At oras na po natin programa ang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa po na sa oras ihatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Yan ang pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ng mga tagapagbalita ko po si Susan Valdezia daw. Kasama natin si Carol Liway E. Paragire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Rutang Lucena, Marinduque ng Star Horse, namumurong matenga sa Holy Week. Todo balita. Oil crisis, wag itago, mga biyahe, parte sa government kansilahin, ayon kay Loren Ligarda. Todo balita. 900,000 Pinoy naglamyerda sa Japan noong 2025. Todo balita. Sa ating balita, si Bang Dagat, eroplano bumangga sa fire truck. 2 piloto patay, iba pa sugatan. Todo balita. Sa ating balitang lokal, 8 natatangi Alaminian ginawa ng pagkilala sa sinagawang Gawad Sandaang Pulo kahapon. Todo balita. Pre-disaster risk assessment para sa paghanda sa Semana Santa 2026 ikinasa. Todo balita. Kapitolyo binigyang liwanag kahapon para sa pagwawakas ng TB Philippines. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Halos 900,000 Pilipino bumisita sa Japan noong 2025 o 9 na beses na mas mataas kumpara sa mas mababa sa 100,000 kada taon na naitala mula 2006 hanggang 2012. Iniugnay ni Japanese Ambassador Endo Kazuya ang pagdami ng maturisang Pinoy sa Japan sa lumalalim na relasyon ng Japan at Pilipinas, lalo na sa larangan ng edukasyon at people-to-people exchanges. Sa isang forum sa Manila Peninsula para sa pagdiriwang ng 70 taon ng diplomatikong relasyon ng Japan at Pilipinas, sinabi ni Endo na ipinapakita ng paglobo ng bilang ng mga biyahero kung gaano nakalapit ang dalawang bansa, hindi lang sa diplomasya at kalakalan. Ipinaliwanag ng ambasador na nakatulong sa paglakas ng turismo ang mas malawak na ugnayang pangkultura at pang-edukasyon na unti-unting nagpapakilala sa Japan sa mas maraming Pilipino. Dahil dito, mas maraming Pilipino nagkaroon ng mas malalim na exposure sa Japan na nakatulong sa matinding pagtaas ng outbound travel, ayon kay Endo. Posibleng hindi makagamit ng mga pasilidad ng Philippine Ports Authority ang mga barko ng Star Horse Shipping Company sa mga pantalan sa Lucena City at maging sa Balakanan sa isla ng Marinduque. Sa mga impormasyon kasing nakuha, may utang na halos 10 milyon ang Star Horse Shipping sa PPA kaugnay sa mga multang ipinataw ng ahensya sa serye ng paglabag na ilang mga barko ng kumpanya sa mga patakarang pinairal ng ahensya. Mismo sa General Manager ng Star Horse Shipping na si Marian Reyes umano ang sinulatan ng ahensya. Kabilang sa mga paglabag na ginawa ng mga barko ng Star Horse Shipping, batay na rin sa dokumento na kalap, ay ang tinatawag na compulsory disposal of vessel-generated waste na naitala mula Pebrero 19, 2025 hanggang Pebrero 11 na kasalukuyang taon. Sinasabing nasa kulang-kulang 9.5 million na penalty sa mga paglabag na ito, batay sa talaan sa mga dokumentong nakalap
Kung isasama pa ang buwan ng Marso, ay lalagpas na sa 10 milyon ang halagang dapat bayaran. Napaso na rin naman noong January 14 ng nakarang taon ang accreditation sa PPA ng Natural Shipping Company at batay sa umiiral na patakaran, ito may babalik lamang kung mababayaran ang nabanggit na pagkakautang. Kinalampag ni Senadora Loren Ligarda nitong Martes ang Administrasyong Marcos na kansilahin ang budget para sa biyahe at party upang magamit itong ayuda sa mga magsasaka, mangingisda at tsuper ng mga pampublikong sasakyan at iba pang apektado ng krisis sa langis. Anong mga pondo sa 2025 ang di nagagamit na pwedeng huwag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating I call is pay the space, luho na travel, party kansilahin lahat yan, ni Ligarda sa unang hearing ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy of Protect Committee. Kinasigo rin ng Senador ang pahayag ng Malacanang na walang umiiral na all crisis sa bansa dahil magiging kampante lamang ang mga miyembro ng gabinete imbis na harapin ang problema. We must first admit that there is a crisis for all of us to act with urgency, di ni Ligarda. Aniya kailangan kumilos na ngayon ang mga ahensya ng gobyerno, lalo pat masama ang kanilang record sa budget utilization. Sa lahat umano ng miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos, si DSWD Secretary Rex Gatchalian lamang ang mabilis kumilos at palagi on the ground. I think Secretary Rex is the only cabinet member when I call, he answers and is quick. He's on the ground. He knows the answer. I wish everybody could emulate that, ani Ligarda. Nagbabala ang Department of Energy nitong Martes, March 24 na napipintong oil shock kung saan inaasahang papalo sa 140 kada litro ang presyo ng diesel habang lalagpas naman sa 100 ang gasolina. Ang matinding pagtaas na ito ay bunsod pa rin ng lumalalang sigalot sa Middle East na patuloy na nagpapayanig sa pandaigdigang supply na langis. Ayon sa datos ng DOE, ang tinatayang itataas sa presyo ng petrolyo ngayong linggo ay 15 piso hanggang 18 kada litro sa diesel, 8 hanggang 12 pesos kada litro sa gasolina at 12 hanggang 22 kada litro ng kerosene. Mula March 17 hanggang 23, ang presyo ng diesel ay mula 92 hanggang 126 kada litro, gasolina mula 74 hanggang 100 kada litro at kerosene mula 100 hanggang 144 kada litro. Dahil sa inaasahang pagtaas ngayong linggo, ang presyo ng diesel ay nasang abot sa 107 habang 144 kada litro o hanggang 144 kada litro, 82 hanggang 112 kada litro naman sa gasolina at 111 hanggang 165 kada litro sa kerosene. Ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin ang madahilan kung bakit mas ramdam ng mga Pilipinong crisis kumpara sa makarating bansa sa Asia. Aniyan di tulad ng Thailand, Malaysia at Indonesia, walang direktang subsidiya ang gobyerno ng Pilipinas para pantayan ang presyo sa mga gasolinahan. Nanawagan ang veteranong broadcaster at kolumnistang si Ramon Tulfo sa Office of the Ombudsman na siya sa atin si Health Secretary Teodoro Ted Herbosa dahil sa 60 million cash at SUV na natanggap umano nito kay CWS Party List Representative Edwin Garjola. Ibinahagi ni Tulfo ang malarawan na kanyang pinost sa social media na umano'y naglalantad ng katiwalian sa Department of Health. Una nang binunyag ni Tulfo ang umano'y pagtanggap ni Herbosa ng kahon-kahong perang nakakalaga ng 60 milyon na binansagan niyang medisina. Ayon kay Tulfo, mismo si Garjola ang kumuha at nagpakalat ng malarawan upang tiyakin na matutupad ang usapan nila ni Herbosa na makuha ang kontrata sa DOH. Si Edwin Garjola, magutak yan, gusto niyan tiyak na yan usapan nila at tutuparin ni Herbosa kahit he took pictures. In fact, kinalat niya yan, siya nagpalabas, dagdag niya. Nagbilog rin si Tulfo na kung ang flood control scandal ng Department of Public Works and Highways ay tinawag na basura, ang mali-maliatang pera sa DOH naman ay tinawag niyang medisina. Basura yung sa DPWH, diba? Ito naman sa Health Department, baka medisina, sabi pa ni Tulfo.
Wala pang payag si Robosa sa akusasyon ni Tulfo. Nakauwi na sa bansa ang 16 na overseas Filipino worker mula Lebanon sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, dumating ang mga Filipino bandang alas 6 ng Lunes ng gabi, March 23, sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Bumiyahe sila sa pamamagitan ng Turkish Airlines flight at sinalubong sila sa naiya ng mga opisyal ng DMW at iba pang ahensya. Ito ay kalawang batch ng repatriation ng pamahalaan sa Lebanon. Sa kabuuan, 26 OFW na ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas, kabilang ang unang batch na dumating noong March 10. Sa gitna ng tumataas na presyo at pagbigat ng gastusin, hindi nakapagtataka ang pagkadismaya ng publiko. Sa isang artikulo, iginiit na ninakaw ng pamahalaan ng lahat at wala umanong inabigay na tulong sa gitna ng krisis. Isang matinding pahayag na madaling umapila sa damdamin. Ngunit ang ganito malawak na akusasyon na walang sapat na batayang pang-ekonomiya ay lumilihis mula sa opinyon tungo sa maling paglalarawan. Inilahad na isang kolumnista ang ganitong pananaw, gayunman ang ganitong malawak na akusasyon na walang sapat na batayang pang-ekonomiya ay lumilihis mula sa makatwirang na opinyon tungo sa maling paglalarawan. Ayon kay Chairman Emeritus Jose Gocha, kapag nasa ilalim ng presyo ng mga tao, mas madali nilang tinatanggap ang ekstremong konklusyon. Ngunit ang pamamahala ay dapat hinusgahan batay sa katotohanan. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay pandagdigang suliranin mula Asia hanggang Europa, pati ng mamaunlad na bansa ay apektado. Hindi natin kontrolado ang pandagdigang presyo, kaya ang kaya natin kontrolin ay kung paano tayo tutugon, ani Goicha. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibang dagat. Patay ang 2 piloto at sugatan ng ilang dosenang pasahero matapos bumangga ang aeroplano ng Air Canada Express sa isang fire truck habang lumapag sa LaGuardia Airport sa New York noong Linggo, March 22. Ang CRJ-900 aircraft na pinatatakbo ng Jazz Aviation ay may sakay na 72 pasahero at 4 na crew mula Montreal. Sa audio ng air traffic control, narinig ang utos na stop sa fire truck bago ang banggaan sa runway habang pinapayagan itong tumawid. Ayon sa flight data, tumama ang aeroplano sa fire truck sa bilis na humigit kumulang 39 km per hour. Isinarap ang samantalang paliparan habang inimbestigahan ang insidente na naganap sa gitna ng kakulangan ng air traffic controller at iba pang airport personnel sa US aviation sector. Sa ating balitang lokal, ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III ay nanindigan sa matibay na pakikiisa sa Department of Health sa misyon nitong wakasan ang tuberculosis. Sa isang simbolikong pagpapakita ng pangako, ang makasaysayang Pangasinan Provincial Capital ay pinaliwanagan ng pula o ng kulay pula upang pangunahan ang kilusang MTV PH bilang bahagi ng pagdiriwang na World TB Day. Ang inisyatibang ito ay nangangailangan ng mas mataas na kamalayan, maagang pagtuklas at epektibong paggamot. Sama-sama binigyang liwanag ang daan para sa isang malusog na Pangasinan at isang Pilipinas na walang TB. Matagumpay na naisagawa ng lokal na pamahalaan ng Bautista ang libreng workshop kahapon kung saan natutunan ang paggawa ng chiffon cake at cream puff. Pinangunahan ito ni Rosemary Gakutan kasama ang Technical Education and Skills Development Authority, Municipal Social Welfare and Development Office at Public Employment Service Office na nagkaroon din ng malaking papel sa tagumpay ng programa. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng dagdag kaalaman at oportunidad ang makalahok sa bayan ng Bautista na maaari magamit sa pangkabuhayan. Dumalo at nakilahok ang mga OFW Family Association
officers mula sa 6 na distrito ng Pangasinan sa capability building training on financial housekeeping ng pamahalang palalawigan sa pangunguna ng Pangasinan Peso. Tinalakay sa training ang wastong pamamahala ng pondo, kabilang ang paghahanda ng work at financial plan, accomplishment, financial at audit reports para mapanatilang maayos na operasyon ng kanilang mga samahan. Ang OFW Family Association sa Pangasinan ay suportado ng pamahalang palalawigan at Overseas Workers Welfare Administration para mas matulungan ng mga migrant workers at kanilang pamilya sa pamamagitan ng financial literacy, livelihood assistance at iba pang social programs. Upang talakayin ang responsibilidad ng bawat miyembro ng Pangasinan PDRM Council members sa darating na Semana Santa 2026, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting kahapon March 24. Tinalakay dito ang paghahanda ng bawat miyembro kasama ang mga coastal MDRMOs na lalawigan ng pamasigurong kahandaan ng bawat isa sa pagdagsa ng mga mananampalataya, ngayon din ang mga bakasyonista at beachgoers. Ito ay ayon sa hangarin ng PDRMC Chairman Governor Ramon Gico III na panatilihing matiwasay at ligtas ang kabaluyan para sa makabuluhang paggunita ng Semana Santa. Samantala, 8 natatanging alaminya na ginawa na ng pagkilala at parangal sa kauna-unahang gawad Sandaang Pulo kahapon March 24 sa Don Leopoldo Season Convention, Alaminos City. 13 kategorya ang hinahanap para sa nabanggit na gawad Sandaang Pulo. Subalit 8 lamang pumasa sa selection committee na pinamunuan ng PSU Alaminos. Ang mga napiling natatanging alaminyan ay ang mga sumusunod. Dr. Melchor Orpilla para sa Arts and Culture, Alexander Ang para sa Business and Entrepreneurship, Modesta Mamuad, Community Service and Development, Dr. Jocelyn De Vera para sa larangan ng edukasyon, Dr. Bernard Cabral para sa larangan ng medicine, Colonel Cesar Manzano o retired Colonel Cesar Manzano, Military and Police Service, Judge Richelle Lou Boling Sanchez sa larangan ng law at Porfirio Marsan Jr. Gawad Sandaang Pulo Awardee para sa larangan ng sports. Dumako naman tayo sa ating balitang sports. Naniniwala ang kabisera ng bansa ng sports sa isang instrumento upang itaguyod ang lungsod. Ang Maynila, ang kapital ng bansa, ay sasagawa ang kauna-unahang Manila International Water Polo Championships. Simula ngayong araw, March 25 hanggang 28 sa Teofilo Ildefonso Swimming Pool sa Rizal Memorial Sports Complex. Sa buong suporta ng alkalde ng lungsod na si Francisco Isko Moreno Dumagoso, isang patron ng water polo, ipinahayag ng direktor ng Manila Sports Council na si Dale Evangelista ang kanyang pananabik na makakuha ang sports na ito ng pagkilala at pagkakataong nararapat dito sa pag-host ng international na kompetisyon. Ang layunin ni Mersco ay taguyod ang sports sa pangkalahatan, lalo na ang water polo, sabi ni Evangelista. Ito ang una at sana ay hindi ito ang huli, dagdag pa niya. Ang pangarap naman natin ay makapag-produce ng mga malalaro mula sa juniors team nito na sasabak sa torneo na sana balang araw makapag-represent din sila sa pambansang koponan. Dagdag niya sa forum na sinuportahan ng PSC, Philippine Olympics Committee, San Miguel Corporation, Milo at Arena Plus. Para sa unang torneo nito ngayong taon, ang kaganapan ayon kay Evangelista ay umakit ng partisipasyon mula sa malukang na koponan at sa ibang bansa, kabilang Estados Unidos at Hong Kong. Umaasang mas marami pa ang dadalo para sa mga susunod na kaganapan.
Japan. Ang mga kupunan mula sa Iran at Qatar ang unang isinaalang-alang, ngunit dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, ipinaalam ng mga opisyal ng water polo sa Moscow na hindi sila lalawak sa kompetisyon na magtatampok ng 3 division: Open, Men's, Juniors at Women's category. Sasali sa 4 na araw na torneo sa Men's Open ng Manila Tankers na binubuo ng dating miyembro ng pambansang kupunan na kilala bilang Pandesal Boys, na lumaban at nakakuha ng ilang medalya sa SEA Games at iba't ibang international na kompetisyon. Sumayang kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung po tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Kantabay po natin si Ka Richard Ulanday. Oras po natin, ganap ng alas 5:25. GWIC. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Ryan Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap ng alas 5:28 at welcome po sa ikatlong bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre ako pa rin po yung nakakasama, Susan Valdez Siadaw, si Carol Liway, along ko nga lagi. Natalusan tilatan. Sarap kasi matulog naman malamig. Although meron ng deklarasyon ang Pag-asa na goodbye amihan na maginaw pa rin kagabi kahit papano. Ito na madaling araw maginaw pero yung kagabi maalinsangan. Kagabi pulang-pula namumula ang buong Capitol Building. Ayan, dati-dati pink yan. Yung po activity po ng Inner Wheel Clubs of the Philippines kapag ka merong yung activity na breast cancer awareness. Ayan, nire-request na parang symbolic paggunita sa awareness, para awareness campaign kapag ka pink. Ito yung kung paano lalabanan ng cancer
ang breast cancer, kaya pinaiilawan yung mga struktura, mga significant structures dito sa lalawigan ng Pangasinan. Actually, nationwide yan. Kahapon naman, ang kampanya ay tungkol pa rin sa kalusugan, pero kulay pula. At ito ay ang kanilang campaign to end TV sa buong Pilipinas. Ayan. Pero ang yun, ang bala nga. Bakit kaya pula, no? Hindi natin natanong kung bakit pula. Pero yun nga, isa lamang ito sa awareness, para ipaalam na nagagamot naman ng TV, at hindi na sila dapat mahiya. So, dapat magpa-check up lang sila dahil meron daw libreng gamot. Hopefully meron. Kaya lang, meron kasing tumabi sa akin na taga DOH yan, nakapula. Sabi niya sa akin, kala niya ano daw ang toast ko dito sa kampanya nila. Sa akin tinatanong. Sabi ko, di ba awareness nyo lang yan, awareness campaign? Di, tagal-tagal na kami nag-aware, tagal-tagal na yung awareness na yan. Meron kasi, meron siyang binulong, pero taga-DOH siya, kaya siguro nasa lower rank. Baka wala siyang share. Ganun. Hindi siya nakakatanggap. Sabi niya kasi, may pera kasi dyan. Sabi niya, yung may gamot, sa medisina. Ayan. Kababasa lang natin kanina ng yung balita nga natin kanina tungkol sa, hanapin natin. Yung hinihiling na ni Tulfo na dapat i-investigahan yung sino na nga ba yung pinapaimbestigahan niya? Hanapin natin mamaya, ha. Imbestigahan dahil nga sa yung lumabas nga na balita o yung parang kontrata between, ayaw ko na kasi alisin to. Sige, mamaya na lang yan. Pero ito nga, tungkol nga sa kung meron daw flood control scam, nang tawag nila ay basura. O sa DOH naman daw ay medisina. Pero yan, huwag na muna yun, ha. Natanong lang natin kasi daw sabi niya, lumalala naman. Matagal naman na daw yung campaign na yan, pero lumalala. Ayan, lumalala daw yung yung mas lalong dumadami yung mga may sakit na TV sa bansa. Although, ang target nga po, ito nationwide dito sa Pangasinan, mas marami ang may TV. 14,000 yung binigay na figures. Pinakamarami. Kasi siyempre malaki na naman po yung Palagi po yung tatandaan po natin, ang Pangasinan laging number 1 yan sa mga data, sa mga datos, sa mga figures. Kapag mayroong mga figures na ganyan, mataas lagi kasi po malaki po ang Pangasinan. Pag samasamahin man ang La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, mas malawak pa rin po ang Pangasinan. Ayan. Dito sa sa Pangasinan sa ngayon, as of 2025, kasi hindi pa tapos ng 2026, kaya hindi pa nila kinuha yung data. Sa Pangasinan merong cases na 14,525 na kaso ng TV sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama na rito ang Dagupan City. Yan, meron na banggit in passing kung saan ang mataas. Dagupan City ang binanggit, hindi lang kinonfirm kasi parang hesitant sila magsabi kung saan yung maraming TV. Di ba dapat awareness? Sabihin nila kung saan para makapag-ingat po yung ating mga kababayan. Sa La Union, 4,103 cases. Sa Ilocos Sur, 3,139. At sa Ilocos Norte, 1,738. So, pag samasamahin man itong figures ng La Union, Ilocos Sur, at Ilocos Norte, 4,389. O, mga 9,000 lang. More or less, 9,000. Ito ka, 4,000, 3,000, 7, 8, o 8, 9. Mga 9,000 mahigit. 9,000 mahigit. Pag samasamahin man po natin itong mga kaso sa tatlong lalawigan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte, napakataas po ng dito sa Pangasinan. Ang kaso sa Pangasinan, 400, bawat 100,000 na populasyon,
malaki rin naman eh. Kinuha nila sa ganun para hindi makita na marami talaga. Bawat 100,000 na populasyon, 451 cases 451 katao ang merong TV. Ayan. Sa La Union daw, sa 100,000 na 495. Ayan na natin sila. Sa Pangasinan na lang muna tayo. Ayan. Sa Pangasinan, yun, hiningi kasi natin yung yung data. Actually, dami natin tanong pero hindi nasagot. Ano yung mga katanungan natin? Tumaas ba o hindi? Nung 2024, mas mataas ba dun sa 2025? Pero ang sagot, hindi raw kasi nila nakuha yung data ng 2024. Sa 2025 lang yung data. At anong mga bayan ang merong maraming TV para at least siyempre yung campaign, makapag-campaign ng todo. Siguro alam na rural health units kung saan o ng mga mayors o LGUs kung saan, pero hindi na rin nila sinabi kung saan maraming TV dito po sa Pangasinan. At ito ang malala. Ayan ang TV nakakahawa. Nagagamot pero nakakahawa. Sabi nga At para mas matindi pa to sa COVID, kasi sa COVID, yung COVID din, malakas din makahawa. So, sabi ni Regional Director, Dr. Pasinjongko, kapag ang isang pasyente na may TV sa bahay, posibleng mahawaan nito ang 10 tao. So, kapag meron tayong 14,000, ilan na? 14,525 cases at nakahawa sila ng 10 bawat isa. O ilan na yon? Sige nga, compute mo nga. Bigla ka ganun, 14,525 times 10. O di 1 million na ba yun? 1.4 million yon. Tama, di ba? 1.4 million o parang 1.4 million ang posibleng magkaroon ng TB kapag hindi ito nagamot. Kaya nga sabi, magpa-check up kapag may nararamdaman, pumunta sa inyong mga RHU at meron daw libreng gamot. Yan, meron daw. Meron daw. Kasi ganyan naman palagi sinasabi meron. Pero pag napapacheck up ka naman na, wala na. At ito, 6 months ito nagamutan. Yan, 6 months ito nagamutan. Pero meron sila sinasabi pa PTB. Protect tuberculosis. Parang PTB, merong gamutan naman yon na 3 months na libreng gamutan. Yun lang yung medyo doubt lang tayo dito sa libreng gamutan na to Hindi, yung 6 months yung TV. Merong sinabing PTV. Yung Protect TV, PTV, 3 months ang gamutan nito na libre. Pero kung TV na, full-blown, 6 months na gamutan, libre. Yun. So, alamin natin kung libre, kung may pondo na nga ba. Ayan, kung may pondo na, nga ba. So, dapat lang meron. Ayun. Kaya lang, ito ang sinasabi nga nila, gusto mo pa nga natin tanong, hindi ba kayo na expiran? Marami tayong gustong tanongin kaya lang parang teka muna, medyo maganda yung kanilang hindi siya press con ni-request lang natin na short interview dito nga sa kanilang symbolic awareness lang para malaman. Sineselebrate kasi nila to itong date na to, TV awareness campaign, at meron silang goal to end TV by 2030. Yan, may 5 taon pa para mapuksa ang TV. Ayan, nako, sana bago mag-retire si si Regional Director, sana nga ma-attain na nga nila ito, although ito ay national program. Sana kahit na lang dito sa Pangasinan o dito sa Region 1 mag-contest sila, pagalingan sila kung sino yung unang maka-resolve ng problema nga diyan sa TV na yan.
anti-tuberculosis na yan. At meron ding tingnan natin yung figures natin dito. Nagkahalo-halo na, dami-daming dami-daming. Sige, ito. Okay. Bukod dito sa figure na binigay nila na ayun. Balbalanga kasi, pati kintambalanga, pati may ang tawag dito, yung kulay ng cellphone nila pula din. Ayan. Ang mortality or death naman, meron nang namatay na, at sa Pangasinan, ang namatay na may TV, 105 out of 14,525 cases. So, medyo marami-rami din po ito. 105 na po yung namatay out of 14,525. So 3 cases per 100,000. Yung ginagawa nilang gano'n na computation para hindi lumabas na marami. Yun. So out of 100,000 na katao, 3 tao lang naman ang namatay na dito po sa TV. Although pwede rin namang wala sana. Ayan, sa La Union, 30 na ang namatay out of 4,103. Sa Ilocos Sur, 17. At sa Ilocos Norte ay 15. So, leading pa rin po ang lalawigan ng Pangasinan sa mortality rate nga po ng TV. Yan. So, ang target nila ay by 2030, zero na ang TV. Tagal na talaga, no? Tagal na sila naghahanap ng mga meron kayong TV dots nga na ito. Pero ang goal nila hindi naman pala to decrease lang. Goal to decrease TV cases by 90% by 2030 as compared to 2015 levels. So, yung case detection nila ay yung ramping up efforts daw para hanapin itong mga mayroong TV at gamutin sila with over 6% of global cases in 2024 na nanggagaling po sa Pilipinas. Kaya ito, aktibo ang DOTS o Directly Observed Treatment Short Course Facilities para masiguro na mga pasyente ay magagamot sila ng kumpletong gamutan. Sa World TV Day 2026, local governments katulad ng Baguio City have intensified campaign with the Yes We Can End TV theme, providing free fast screening. Hindi lang sa Baguio, dito po sa Dagupan sa Pangasinan, yun nga po, ginamit nila ang pasilidad ng Kapitolyo. Ayan. So, kagabi po yan, namumula. At pagkatapos ng pulang yon, lumipat naman kami sa colorful na. Ayan. Colorful na reflecting pool. At, ayun na. Pero, patikim pa lang po yung nakita natin kagabi. At hanga yung mga actually yung mga nagpakulay na kulay pula ay mga taga DOH, galing po sila, may galing pa ng region at iba't ibang lugar. Hanga sila. Doon sa nakita po nila, para tayong nasa Bigan. O diba, sabi ko, ayan, hindi na kayo pupunta ng Bigan. Dito na kayo. Kasi sa Bigan talagang inaabangan din yung show na yon. Merong oras talaga na mag-show para dito sa Dancing Water, dito sa Bigan. So magkakaroon na po tayo at continuous po yung water testing, parang gano'n water testing ng Kapitolyo dito po sa reflecting pool. Ang ganda po, although hindi pa nga siya tapos, ang dami ng pumupunta at nanonood. Ganun pa lang yun mas lalo na kapag full blast na siya, pero inaasahan nga ay bubuksan na siya itong panahon ng Pistay Dayat na magsisimula sa buwan ng Abril. Ayan. Sana na yon, tuloy-tuloy na itong itong bibigay kasiyahan at talagang dadagsain. Kaya nakita nga natin nakita natin, na-imagine na natin na gabi-gabi ang mga bata, ang mga tao sa iba't ibang lugar papunta dyan sa bayan ng Lingayen. Kasi hindi lang yung dati-dati dinadagsa ng Lingayen pero yung Kapitolyo, papasok lang sila para makita yung Kapitolyo kasi ang ganda nga ng Kapitolyo, magpapapicture ka dun sa loob, meron pa lalagyan pa ng ganyan, tapos meron pa yung pagkahaba-haba dun sa Baywalk na kainan, eat all you can, pumili kayo kung saan kayo kakain. Hindi tayo nakapunta ron may CR pa, yung
Ano yung TRA? Tourism Rest Area. Nasa TRA. Ano yung TRA? Akala ko naman nasa ano ka. Nasa isip ko ay yung kuhanan ng lisensya. Ano na yan? LTO. Kasi yung TRA. Restroom pala yun. Okay mga kaibigan, oras po natin, ganap na pala 5:44. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala with Aaron Liway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenat ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknat agpipikal, ti im-im at iso nga nangyagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat na ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato pao di arko, idi nagtumaras, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisan kay nga mangpadas, tapno may katmet, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo ang mata ko sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Patuloy na palalakasin ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense sa pagdalo ni Governor Ramon Vico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital. Sinabi ng gobernador na higit sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, kaliwat ka ng makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unti ibinibigay at ipinapatayo sa mga provincial hospital ng Pangasinan. Ayon pa kay Governor Vico, layo nitong lalong mabigyan ng dekalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan.
Kaya sabay lang pagdiriwang ng UDH sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng paggamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaking pasasalamat ng UDH kay Governor Kiko sa karagdagang pasilidad na tiyak na lalong may hatid sa paggamutan ang mas maayos na serbisyong medikal sa mga pasyenteng dinadala sa paggamutan. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. 5:49, tuloy po ating programang Todo Balita at Komentaryo. Okay mga kaibigan, ito naman may anunsyo, public service mula sa Bayan ng Manawag, mula sa lokal na pamahalaan. Bukas, ngayon ay Wednesday, bukas March 26, Thursday, merong libreng serbisyo para sa mga alagang aso at saka pusa. Ito naman ay bahagi ng pagdiriwang ng National Rabies Awareness Month. Magkakaroon ng programang serbisyong ang galing para sa mga alagang pusa. Saang banda? Doon sa Barangay Kabanbanan. Ang Kabanbanan, alala nyo yung papunta sa barangay namin. Yung pakaliwa papunta sa barangay namin, Santa Ines, Manawag, and then Kabilauan, Lawak. Yung diretso naman, dire-diretso na yun sa Urdaneta. Doon po ang barangay Kabanbanan, dagiti taga barangay Kabanbanan Apo. Agrugiti alas 8 ti bigat. Yung mga libreng serbisyong dala ng ang serbisyong ang galing, bakuna sa rabies, purga, ito yung deworming, vitamina, konsultasyon at gamot, kapon, neutering o kaya spaying, seminar sa responsableng pag-aalaga. Handog po yan ng provincial government, ng Pangasinan Provincial Veterinary Office, katuwang ang LGU Manawag sa pamumuno po ni Mayor Jeremy Aherico, Dr. Ming Rosario, Municipal Agriculture Office, at sa pangunguna naman po yan ni Engineer Arnold Geronimo at ng Barangay Kabanbanan Council. Ayan, samantala yung ninyo yung lalo-lalo na yung kapon. Oo. Mabliman. Mahal po yun. Plus, syempre, yung bakuna, hindi na kayo maghahanap ng vet clinic kung wala pa kayong doktor para sa inyong mga alaga. Plus, pwede nyong dalhin yung mga kahit ilang alaga nyo. O maximum ng 3. At saka yung mga kapitbahay na barangay. Oo, pwede po yan. Dahil Pwede. provincial government naman po ito at saka LGU Manawag. Sa provincial ano yan? Oo, yung Provincial Veterinary Office. Dalhin ko yata yung mga pusa ako sa bahay. Dito nyo, di man ang biyahe ni Rawa. Di, pero pag ganyan, dadalhin daw kailangan nakalagay sa yung cage nila, naka-cage ito mga pusa pag dadalhin. Good morning kina Sir Roberto Nimer, kay Ariel Awanan Bandong, pinababati niya yung kanyang kapatid. Happy birthday si Security Guard Ramon Awanan Bandon. At saka si Randy Manawis, good morning. Cecilia Morante, siyempre nandiyan si Yayo Yoko Batutay, Rafael Acosta Mangalyag Jr., si Ate Aurea de Guzman, Glory Sanchez Maramba, Sir Jujil Cruz Beltran, si Tristan Wyatt Gulay, si Mary Evelyn Soriano, good morning. At saka si Rome Balisteros Antinorio, pinababati niya si Madam Elna. Ayan, Elna Aviles Batawil. Ayan, at saka siyempre kung si Rom di si Bugalyo niyan, good morning kay Bentong. Ayan, oo. Good morning kay Bentong, kay Chikora Aquino at kay Marjan sa may barangay Tubeng, at saka si Kaaron Grace Matro, at saka si Nanay Dading, at saka si Mother Lily Fernandez, good morning. At saka kay Armand Estrada, sabi niya ay avid listener since 2013 sa IC, kapatid ni Kuya Rudy Estrada, oo. si Arman. Tagakalasyaw. At sabi ko, kung nabirbirta sa picture at profile to ugaw, anak to siguro. Ayan, at good morning din kina Mama Ta and Tropa. Yan, para mama hindi na wala na silang anong tawag nito? Obligation done. At saka sa lungsod ng San Carlos, magkakaroon sila ng konting adjustment sa ilang mga activities, lalo na yung Grand Parade, wala ng motorcade, at saka yung float
ipaparada na lang nila yung mga float. Ito ay bahagi ng pagtitipid. Pagtitipid. Pero yung ibang mga activities, dire-diretso pa rin yan. Maganda yung ani nila, harvest nila ng mangga. Bagamat Yung float parade, hindi na sila magpaparada. Nakaparada na lang. Nakaparada na lang. Ayan. So, yung sa mangga, nagkaroon sila ng, hindi lang San Carlos, kundi ganun din sa mga areas na may mga taniman ng mangga. Nagkaroon sila ng problema last year dahil nga sa mga magkakasunod na ulan. And then December, yung seaweed fly. Yun palang gustong-gusto niya yung taglamig. Pero habang umiinit, nawawala naman sila, namamatay. Pero ang spray kasi last quarter ng of the year and then first quarter. So, yung mga nag-spray ng December, January, tamang-tama harvest season ngayon. Maganda ang harvest, pero pag ganyang maganda ang harvest, maraming hina-harvest, apektuhan ng presyo. Kakaroon, sabi nga ni Mayor, kakaroon ng napakaraming supply, pero yan naman yung celebration nila ng kanilang Mango Bamboo Festival. Ito ay i-highlight ang kanilang dalawang nangungunang produktong agrikultura, ang mangga at saka yung kawayan. Ayan. At kahapon naman sa siyudad ng Alaminos, bahagi pa rin ng selebrasyon ng 100 Islands Festival. Patapos na hanggang 20. Itong linggo ito matatapos na ang celebration. At ang pinaka end pagtatapos ng celebration ay ang Thanksgiving at saka Thanksgiving Mass at saka yung celebration nga ng 25th Cityhood anniversary ng Alaminos City. Yan, dyan sa Alaminos. Pero kahapon, yung kauna-unahang gawad, sandaang pulo, kung saan 8 natatangi Alaminyan, yung kanilang pinarangalan kahapon, parang first time din ito na nangyari dyan sa siyudad ng Alaminos at institutionalized na raw ito. So, ibig sabihin, yearly, meron na to 13 categories yung pipiliin nila. So, merong expected na at least 13 or 10 or most likely 13 kapag ka nakumpleto yung pagpili nga dito sa na to, sa pagpili ng mga natatanging Alaminians, 13 categories, pero dahil sa masusing pagpili ng selection committee, 8 lang ang pumasa at yun ay mula sa field ng arts and culture, business and entrepreneurship, community service and development, education, medicine, military and police service, law, at saka sports. Ayan. So, merong judge kahapon, batang-bata pa, si Judge Richelle Lou Boling Sanchez at si Porperio Marsan, kilala natin to, di ba? Basketball player. At PBA, naging PBA player. At saka si retired Colonel Cesar Manzano naman para sa military and police, Dr. Bernard Cabral naman sa medicine, at saka si Jocelyn De Vera naman, Dr. Jocelyn De Vera sa edukasyon, taga-PSU siya, at saka si Modesta Mamwad, Community Service and Development, Alexander Ang, Business and Entrepreneurship, at si Melchor Orpilla, narinig din natin ito. At saka nababasa natin, at saka itinataguyod niya ang lengguaheng Pangasinan. Correct, oo. So, nagkampiyon siya. Pero gusto ko siyang ma-meet in person. Nagkampiyon siya sa wika 2022 dahil sa kanya research at paggamit nga ng Pangasinan POM at saka music. Yun. Taga-Alaminos pala siya. Yes, taga-Alaminos siya. Kasi pag nagko-comment din siya sa mga post ko, pero gusto ko siyang ma-meet in person. Yan, sayang, nakasama ka sana kahapon. Isa sa mga Pangasinense na patuloy na nagtataguyod sa lengguaheng Pangasinan dahil sabi nga, ang mga kabataan ngayon, mix na yung salita nila. Kahit puro silang Pangasinense, purong Pangasinan speaking o Ilocano speaking yung kanilang mga magulang, Tagalog speaking sila. Mas fluent sila sa Tagalog. So, ito yung ilan sa mga kababayan. Naalala ko si dating DTI Ilocano naman. Si Sir Lucas. Director Lucas. Plus, syempre si Kuya Mel Jovellanos ng Posorubio. Napumanaw na. Pangasinan din naman. Plus, meron siyang, nagko-compile siya ng mga salitang Pangasinan. Meron siyang libro. Pangasinan Dictionary. Okay, dahil nga dito sa napipintok, crisis na ba? Crisis na ba eh. Kaya yung nagmi-mix up yung hindi
Hindi ba in sync yung ating mga national officials? Sabi ni President. Auntie Claire. Mm. Sabi ni Auntie Claire, wala pang krisis. Oo, kasi hindi na sabi ni Oo, sabi ni President, ni BBM, normal pa. Normal lang. Kaya si Senator Loren Legarda, galit na galit siya sa hearing sa Senate dahil ang hinihingi nga bigyan ng power ang presidente para mag-declare ng national emergency, tapos hindi dumating yung Isa lang dumating. energy secretary, pero bandang huli humabol din. Kasi sabi niya, kapag budget kahit overnight andito kayo. Ang bilis nila. Ang bilis niya, at saka kahit overnight nga yung hearing. Pero ito importante wala yung pinaka-head. Kasi nga naman normal lang naman eh. Pero meron silang mga nilalabas na fuel and food crisis preparation checklist. Ayan, sa energy, cooking, water, food supply, medicine, cash, transport, communication, hygiene. Stay calm and prepared, not panic. Ganda. Stay calm and prepared, not panic. Pero mag-store daw kayo ng 2 to 4 weeks of supplies, save cash, talk to your neighbors. Kanto, stay calm and not panic kanto, pero mag-prepare ng pang sa energy, rechargeable liquid, lights, power banks, fans, and batteries. Ibig sabihin, mawala ng kuryente. Butane stove, wag yun. Delikado yun. Yung paggamit daw sa pagluto ng butane stove. Mas buti pa yung... ang init-init. Buti pa yung uling. Drinking water din, pinagsasabing, kaya pala to. Drinking water, water storage, water purification. Food supply, rice and canned goods. Yan, kaya taas na tuloy ng bigas. Dried fish and eggs. Ayan, mamili kayo direct kayo sa mga sa mga biladan. Instant noodles. Maintenance medicines, yun ang importante. Tsaka paracetamol, first aid kit. Cash on hand daw, kailangan may cash on hand. Make sure na yung paglalagyan nyo ng cash, lalo na pagpapel, ay hindi mapapasukin ng insekto. Ayan, kaya lang ito, pa rin, kaya napasok ng bahay ni Mads, isang gabi. Nilagari nila yung kanyang... Pinagpreparahan yun. Nilagari yung kanyang bintana. Siguro inunti-unti. Hindi, daw kasi, piyesta. Kaya nga. Piyesta dun sa... Pero kung one time, ang matagal yun, kasi bakal. Na timing na yun yung gabi ng natin, yung gabi na nandun tayo sa sa yung street dancing. Street dancing. Sa Alaminos City. Kaya pagod na pagod sila, siguro bagsak, tulog na tulog. Tapos yung mother din, ganun din. Kaya tapos, fiesta doon sa kanila, maingay. May tugtog. Kaya habang naglalagari siguro, di parang akala nila part yun ng Baka naki-fiesta rin yung mga part ng music yun. Dami lang nakuha eh. Alala ko lang yung pagtitipid ng tubig. Ako napapansin nyo po, dapat yun din ang gawin natin. Hingi lang kayo ng water kapag sa restaurant kapag iinom na kayo. Yung iba kasi magse-serve lang sila, may notice naman doon. Magse-serve lang sila ng tubig when you ask. At saka kung magpapakarga kayo, kung sa tingin nyo kaya yung ubusin yung isang baso, then do. Otherwise kalahati, then hingi na lang ng extra. Ganon din sa bahay. Wag yun yung isang klase ng pagtitipid ng tubig. At pwede rin mag-imbak kayo yung good for 1 or 2 days. At saka yung iba yung pinagugasan ng plato na malinis pa, pwedeng pandilig, pwedeng pandilig o pwedeng panlinis. Parang ganon. Ngayon, lahat na ng klase ng pagtitipid kailangan talagang gawin. Pero, ito naman yung balik-balik kasi. Pero, na dapat gawin. Pero lampas na ng Alas oras. 6:02 na po. Wala na po tayong sapat na oras. Tabayan na po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side. Si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan Iparagilo. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todong Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.